Blessed evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna, that's right, dito po muna tayo. Maraming salamat po sa mga viewers natin sa araw na ito. Of course, hindi lang po kahit gabi po ngayon, sa oras na ito dito po sa Pilipinas. Binabati ko rin po ang lahat ng ating mga manonood sa buong mundo. Meron po dyan isa pong magandang araw sa inyo, magandang tanghali at magandang gabi. Good morning, good afternoon, and good evening to each and every one of you. Thank you so much for tuning in again dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna, kaya sit back, relax, and enjoy. Sa gabing po ito, meron po tayong very special guest. Ito po, very excited po talaga ako sa oras na ito dahil this is a first po sa aming programa dito po sa Anything Goes na makapanayam namin ang aming very special guest sa gabing ito. Unang-una po, hindi ko po sasabihin ulit yung napakarami po niyang achievements actually. Pero konti lang po kasi ayon naman namin maging spoiler masyado. Pero unang-una po, she is a certified public accountant. Talaga po, isa po siyang napakahusay po na CPA. Talagang achieve po talaga. Wow, doon na lang po Talagang hahanga na po talaga tayo. Ang ating very special guest for this evening, isa pong history in the making po ito sa buong kasaysayan po ng United Methodist Church sa Pilipinas. The first ever woman bishop po ng UMC or United Methodist Church in the Philippines. So, without further ado, let's jump right in. Please welcome the one and the only Bishop Rubinel Estrella. Yes, salamat. Magandang gabi po, Bishop. Very overwhelmed po ako talaga. No? It's an honor po para sa amin, sa buong crew ng Anything Goes na makasama po kayo sa gabing ito. Kamusta na po kayo, Bishop? Mabuti naman po. Actually, first time ko na lalabas sa ganitong show. Kaya medyo hesitant ako noong una nung sinabihan ako ni Mara. Pero it's also my privilege to be with you, DJ Happy, dito sa Anything Goes na yung programa. Kaya't nais ko muna batiin ang lahat ng ating mga nanonood in all parts of the world. Kaya good evening po dito sa Pilipinas, sa inyo na nasa ibang bayan. Good afternoon and good morning. At gusto ko pong batiin din ang Central United Methodist Church sa pagdiriwang ng 125th anniversary ngayong Marso. At ganun din, shout out din sa lahat ng mga kababaihan kasi ngayon ay Women's Month itong Marso. Hindi lang Fire Prevention Month, kundi Women's Month kung saan sineselebrate natin yung ministries ng mga kababaihan. Kaya tama-tama na nandito kasi yung timing podcast, na timing po, no, talaga. Maraming salamat ulit, Bishop Bebe. Kilalang-kilala po ng lahat po na si Bishop Rubinel Estrella siya po si Bishop Bebe. So, of course, Bishop Bebe, yun nga again, maraming salamat at nandito po kayo ngayon. Ito yung una ko pong tanong, kasi very curious po ako. Being the first ever woman bishop ng UMC sa Pilipinas, ano po yung greatest challenge po na hinaharap nyo ngayon bilang isang worker po ng Panginoon? Yan. Sige. Dahil babae, no? Alam mo, marami, since nung tawagin ako bilang pastor, marami na mga challenges. Una-una, noong nagsimula ako na merong isang pastor na matanda, sabi sa akin, dito daw sa PAC, yun yung home conference ko, yung Philippine Central Conference, ay walang naging successful na pastor na babae. Kasi karaniwan at that time ay puro diakonisa ang mga babaeng worker. So, I took it as a challenge. Hindi ko na matandaan kung meron pa siyang sinabi para encourage ako.
Kaya, kumbaga, yung buong ministry ko ay, kumbaga, pakikibaka. Kasi pag babae ka, you have to prove yourself. Do, hindi Yeah. lamang sa church. Nung i-appoint akong DS, dahil ako pa rin yung unang babaeng DS sa Philippine Annual Conference, in-appoint ako ni Bishop Sonito Toquero, nagtaasan yung kilay ng mga kalalakihan. Kasi talaga may mas elder sa akin, mas matagal na sa ministry. Yeah, opo. Na tapos ako ang mangunguna sa kanila. So may challenge. Lalo na yung paghahalal ng babaeng obispo. Simula pa lang nung kampanya, bagamat ako po ay sinuportahan ng mga kababaihan ng ating iglesia, no? Yung National United Methodist Women's Society of Christian Service, mga diakonisa, yung mga clergy women, at iba pang mga kababaihan at kabataan. Pero ang hirap bang isulong, no? Ang hirap kumbinsihin dahil may mga babae pa rin na ayaw nila ng babaeng obispo. Or siguro hindi sila nahirate sa babaeng obispo o sa babaeng leader. Kaya iyon yung aming struggle nung pag-claim, no, ng seat at the table. Na hindi lang puro lalaki. For so many years, puro lalaki yung obispo. So, after 123 years, finally, we're able to elect a woman bishop. Hindi ko ina-expect na ako yun. No? Pero simula pa lang nagsisimula ako pastor, marami na nagsasabi sa akin na ikaw ang magiging first woman bishop. Pero hindi ko pinapansin kasi ayoko talaga. No? Ayaw nyo po mag-expect din, syempre. Hindi, saka ayoko talaga. Wala akong ambisyon na maging obispo. Gusto ko lang maging pastor dahil mahirap yung obispo kaya, di ba? Kaya talagang hindi ko gusto na maging obispo. Pero maraming nagtutulak sa akin, no? Nung naging DS ako, ayoko rin maging DS kasi maraming responsibilidad. Gusto ko nga maging diakonisa nung una, nung tinatawag ako ng Panginoon. Pero kung ito ang plano ng Panginoon sa'yo kahit na tumatanggi ka, ay hindi mo maiiwasan yun. Di ba noon sinasabi ko sa'yo na pwede ka maging pastor? Kasi po ako'y nadistino dito sa Central Church. Yes po. Si DJ Happy hanggang ngayon po naalala ko po yun. Si DJ Happy po ay praise and worship leader. At nakita ko sa kanya na magiging mahusay siyang pastor. Pero yung ministry mo, syempre, iba. Yes, di ba? Hindi kami pwedeng magganito. Yan. Wow, nakakataba naman po ng puso, no? Thank you so much po dyan, Iba yung calling Bishop mo, Bebe. di ba? Opo, yung calling, no? Why not? Anytime. Of course, tayo naman bilang mananampalataya sa Panginoon, kung talagang i-direct tayo doon ni Lord, we must be up to the challenge. Yeah, diba, that's no? right. Yung sabi nga po ni Bishop Bebe, gusto lang pala niya maging diakonesa. Noong una. Oo. So, talagang, ito yon sa akin lang, talagang binigay pa ni Lord sa'yo, yung talagang napaka-mabibigat na responsibility. Unang-una, bilang woman pastor, di ba? Pastora, yan nga sa atin, sa mga Pilipino. Syempre, na yun di ba? Medyo ibang level na rin yun talaga, di ba? As a woman na nagsiserve sa Panginoon. Then now, bilang isang first bishop ng UMC sa buong Pilipinas, talagang ang responsibility po, sa akin, sa case ko po, I cannot imagine, I cannot fathom kung gaano karami yung mga responsibilidad na hinaharap nyo. Yun nga po, sa panahon ngayon, sa sitwasyon ngayon, sa oras na ito, ano po yung naalala nyo, pinaka-challenging ngayon na duty nyo as a bishop na po? Opo. Kasi yung ating iglesia ngayon ay humarap sa napakaraming hamon. No? Yes. Siguro, alam naman ng lahat na marami yung mga humiwalay sa atin dito sa Pilipinas. Yeah. No? Doon sa Amerika ay 7,000 churches plus yung umalis. Out of 30,000. Wow. Sa US yan, out of 30,000 churches, more or less. Pero dito sa Pilipinas, hindi naman ganun kadami. Ganun pa man, napakatindi nung usapin tungkol sa human sexuality. Yeah. At ito yung nagbunsod, yung sinasabi nila una, hindi daw yun yung reason na kung bakit alis sila sa UMC, no? Dito sa Pilipinas. Marami ng mga issues keso hindi daw tayo sumusunod sa Biblia na, yung mga gano'n, pero hindi po natin binabago yung doktrina at mananatili tayo no, na sumusunod sa ating pinaniniwalaan at sinasampalatayanan. Hindi pwedeng baguhin yan inuman. No? Pero yung pinaka-ugat talaga nito
dito ay yung issue ng human sexuality, Yes. no, same-sex marriage, ordination of LGBTQ, at ito yung aming patuloy na ipinapaliwanag kasi marami pong mga disinformation na galing ng Amerika na dinala dito sa Pilipinas. No? Kaya nasa Facebook yan, sa YouTube, na napapaliwala yung ilang mga miyembro natin. Kaya meron mga iglesia lokal na humiwalay sa atin. Merong mga nagsasabi na darating ang panahon na tayo ay magiging very permissive na kagaya sa Amerika. Oh, Pero yeah. ang sinasabi ko po, sa lahat ng aming forum, kaming tatlo na mga obispo po ngayon, mananatili sa ating traditional stand. Ano yon? Hindi tayo magkakasal ng same gender. No? Hindi tayo magkakasal ng same gender kahit pa ito ay aprobahan dito sa Pilipinas at maging batas kasi walang batas eh. Pero dahil very traditional ang mga Pilipino, hindi natin papayagan na tayo ay magkakasal ng same gender. Ikalawa, we will abide by the sinasabi sa Book of Discipline, sa 2016 Book of Discipline, na tayo po ay hindi mag-o-ordain ng LGBTQ. Bagamat welcome natin sila sa ating mga iglesia lokal, tayo po ay dapat mag-devise. No? Ito yung sinasabi namin at gumagawa kami ng programa para makapag-minister sa kanila. Kasi DJ Happy, dito sa mga usapin na to, ang mas nasasaktan sila. No? Yung mga LGBTQ siblings natin. Dahil lalo na doon sa Amerika, pagka isinasantabi sila, sasabihin nila, mahal natin ang mga LGBTQ siblings natin, ano, dahil sila ay people of sacred worth. Yun ay sinasabi sa ating disiplina. Pero, dahil nga sinasabi din natin na incompatible yung practice of homosexuality doon sa ating Biblia, sa Christian teachings natin, ang feeling nila, sila ay hinusgahan na. So we have to devise a ministry na mag-cater talaga, mag-care sa kanila. No, hindi tayo yung maghuhusga sa kanila, kundi tayo yung patuloy na magre-reach out sa kanila upang patuloy nilang makilala na sila ay mahal ng Panginoon, sila ay created in God's image. So ito yung pinakamalaking challenge. Alam nyo, napakaraming mga usapin sa churches, no? Halimbawa, yung mga issues doon sa mga relationships, yan, yung unity. Yes. Yung unity talaga dahil isang local church na di-divide na ito masyadong traditional, kaya gusto nila wag nang makihalo sa debate, alis na lang sila. While marami naman yung gusto manatili. So, paano namin i-unify itong mga churches na ito at paano ipapaliwanag sa kanila na mas malakas tayo kung tayo sama-sama. Yes. No? Yun yung pinakamataas na malakas na challenge. Kaya isa pa na aming yung pinapadalangin, yung ma-discern natin, ano ba yung pinakamabuti at pinakamagandang expression ng Methodism dito sa Pilipinas. Na sana maiwasan na meron pang hihiwalay. Kasi maraming nag-iintay sa General Conference, General Conference 2024. Magsisimula po yan sa April 23 hanggang May 3 sa Amerika. So may mga legislations na inaantay nila na pagka, halimbawa, na bago yung definition ng marriage, na may proposal ang Church and Society that marriage is between two people of faith. Yes. Yeah, wala na yung male and female, no? Pero ano ba ang mangyari sa General Conference, we intend to stay together dito sa Pilipinas. So yun yung pinakamalaking challenge na aming hinaharap ngayon. So, wow. I am speechless. Actually, napakalinaw. No? Mga viewers, I'm sure nakaka-relate kayo, naintindihan nyo. Ang linaw nung explanation ni Bishop Bebe about this topic na to. Very sensitive to, pero real talk lang po tayo talaga, di ba? This is reality. Kailangan po talaga tinatackle natin ito, pinag-uusapan at hindi pinasasawalang bahala. Ngayon, Bishop, nabanggit niyo po kanina yung right now, hindi parang mahigpit ngayon sa pag-ordain, pagpasok ng mga bagong, let's say, mga i-ordain na pastors or deaconesses, na medyo iba yung kanilang gender orientation. Oo, ganon. Sexual orientation. Paano naman po yung mga existing na po? Yung mga ordained na po na noon pa, of course, I'm not judging, no? Hindi naman kami nanguusga dito. So, reality lang po talaga tayo. No? We just can't hide
no? Yung let's say, iba-iba po tayo ng personality bilang tao, 'di ba, sa mundong ito. Yun nga po, yung mga na-ordained na po na medyo iba yung kanilang let's say, yung kanilang sexual preferences nila. Paano po yun? How do you handle them? Kasi ako, sa akin lang po, this is my own opinion, mga viewers. Kasi halimbawa, ako yung person na to, na of course, iba yung ko, di ba? Sooner or later, meron akong gusto ring i-impose. Kasi yun yung personality ko eh. Of course, i-defend ko yun. Kasi yun yung situation ko eh. Somehow, I will try to squeeze it sa mga sermons ko, let's say, yung mga pangaral, Bible studies, etc. Yung paano ko i-share yun. Yung ganong preference. Do you think destructive ba yun or constructive? Hindi, pero siguro yun muna no? Yung kung merong mga na-ordained na na-realize nila na sila LGBTQ. Kasi hindi naman natin sa denomination natin, ang pinagbabawal ay yung self-avowed practicing homosexual. Kaya kung LGBTQ ka at na-ordained ka, basta wala kang partner, yun, di ka practicing, pwede ka, no? Ngayon, kung ikaw ay practicing at na-ordained ka, basta may nag-file na complaint, ayan. Kasi iyon ay bawal sa atin. So, madi-defract. Meron na tayo mga cases na ganyan sa Amerika na na-defract. Dito sa Pilipinas, wala pa. No? Pero yung mga ganon, yun ang mga issue na parang ibinabato sa amin. Halimbawa, no, sa Amerika, merong naging obispo na may partner. No? So, yun yung mga binabato. Bakit daw hindi namin kino-call out sa kanila? But it's not for the Council of Bishop to call them out. At actually, merong mga hakbang na ginawa. No? May mga cases na final against them. Pero, hindi natin matatawaran na may iba't ibang conviction. No? Di ba, sinabi mo ka, no? Kung ikaw ay LGBTQ, at nandun sa iyo yung mga gifts and graces, no? Bilang isang pastor. Sino naman tayo para pumigil sa kanila? Yes, opo. Yeah? Diba? Kaya lang, yun nga, ang pinagbabawal sa atin ay yung practicing. Practicing. Now, medyo masalimuot talaga itong issue na to, di ba? Ang lagi ko sinasabi, kasi parang sinisingle out natin itong homosexuality sa issue. Kaya, pero sabi namin, napakadami namang mga issues, halimbawa, ng sinasabi sa ating disiplina, no, na halimbawa, pinapayagan natin yung divorce. Pinapayagan natin yung divorce. Maraming mga divorsyadong pastor na nag-asawa uli. Sinasabi sa Biblia, di ba? Adultery yan. Sinasabi ng Panginoon mismo yan. Kung ikaw ay nagdiborsyo, hindi ka dapat mag-asawa uli. Pero tanggap natin yun. Bakit tanggap natin yun? Pero, halimbawa, isa pa, abortion. No? Sa ating social principles, allowed yan. Pero may reasons lang kung bakit mag-abortion. Kapag at risk yung mother. Yes, medical yun. Pero bakit walang nagre-raise ng issue sa atin? Kaya bakit na-single out yung human sexuality? Sa dami ng mga kasalanan, at meron pang isang forum nagulat ako kasi ito ay nakarating na rin sa Middle East. Kasi yung Manila Episcopal area, at yung meron tayong mga mission doon sa Middle East. Kaya shout out kay Jasmine kasi doon nagkita kami doon sa Dubai, no? Doon sa Middle East, nung pumunta kami para i-contain, no? Dahil maraming may mga umalis din, para magpaliwanag kami. Tinatanong nila, is homosexuality a sin? No? Yeah. Pero i-single out lang nila talaga yung homosexuality. Samantalang may mga issues na adultery, yung mga merong pamilya doon, may pamilya dito, pupunta sa abroad, magtatrabaho, meron ding ibang pamilya doon. Pero hindi issue sa kanila yon. Kaya ang tanong ko, bakit na-single out yung human sexuality? Ang pakiusap ko sana sa every forum na kinokondak ko, wag tayong humusga. Kung ang Panginoon God doon sa John 8, di ba? Pero itinatrap siya ng mga Pariseo Merong babae na dinala sa kanya dahil nahuli sa pangangalo niya daw.
Kaya bakit babae lang? Issue din yan. Women Yes. issue din yan. Hanggang sa panahon natin ngayon. Mas malupit sila sa babae kaysa sa mga lalaki. So, didrag doon. Ang sabi sa batas ni Moses, ito, ang parusa dito? Di ba? Batuhin hanggang mamatay. Yes, stone to death. Pero, stone to death, pero wala yung lalaki doon. Babae lang yung stone to death. Ngayon, sabi ng Panginoon, sino man yung walang kasalanan, siya ang pumunot ng unang bato at batuhin siya. Pero walang nag-condemn. Kaya ito sana yung maging natin, posture natin bilang isang iglesia. Yes. Kasi out of love, we care for these people na sana hindi makita sa atin na para tayong Diyos. Hindi tayo yung Diyos na maghuhusga sa kanila. Ang pwede natin gawin ay ipanalangin talaga at yung magmalasakit sa kanila at panatiliin natin yung ating pagkakaisa. Lagi sinasabi kasi, anong use ng being united kung doon sa mga issues na ito ay hindi tayo nagkakasundo. Pero hindi po uniformity ang unity. No? Oo. Marami tayong bagay, mas maraming bagay na tayo ay nagkakaisa sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon Jesucristo, no? Sa ating mga doktrina. Bakit natin sisirain yung ating iglesia dahil lang sa issue na ito? Yes. Ano ba sa palagay mo? Diba? Oo, napakaliit na issue to. Pero kasi marami talaga ang gustong sirain ng United Methodist Church dahil doon sa very strong advocacy natin sa social justice. Kaya ginamit itong ganyan ang nangyari doon sa ibang mga evangelical churches, mainline evangelical churches sa Amerika. So, gamitin nila itong human sexuality para masira yung United Methodist Church. If I'm not mistaken, Bishop Bebe, pati I think Europe is accepted na rin nila yan, di ba? Marami, Yes, opo. Western and Europe din, di ba? Merong mga portion sa Europe na very progressive. Yes. For so many years, kahit na na siya, ongoing na siya sa General Church, hindi natin pinag-uusapan dito sa Pilipinas. Isa sa mga bagay na binabato sa amin, ba't ngayon lang? No, ngayon lang. Yun yung issue na hinarap namin talaga, bakit naging silent sila. Kasi merong mga legislation so 2019 General Conference na para mag-disaffiliate itong ating mga iglesia lokal with their properties. Yes. Pero yun, na-applicable lang sa US. Kaya, nung dito sa Pilipinas, sinabol nila ang deadline nito, December 31, 2023. So, last year. Hinabol nila at yun yung parang reason nila kung bakit maraming nag-file ng secession. Pero na sinabi namin na hindi ito applicable sa atin, secessions ginawa nila. Which means na hindi sila nag-disaffiliate, lumalabas pa rin sila sa United Methodist Church. Pero itong issue na ito, mga kapatid, dahil lumabas sila sa United Methodist Church, yung mga properties nila ngayon, doon sa ating mga churches, nandun pa rin yung mga umalis sa atin. Itong mga properties na to ay pag-aari ng United Methodist Church. Nakapangalan niya sa mga annual conferences dahil yun yung legal person, yung juridical personality to own properties. Pero nandun pa rin sila. Yung mga nanatili na United Methodist Church, yun yung nasa labas. Meron lumabas. Meron naman nanatili doon sa church, pero dahil mas marami yung umalis, pero nandun pa rin, nakakaranas ng hindi magagandang, siguro alam mo naman yun. So parang ang gusto namin sana ay ipakiusap. Kung pwede, ipakiusap na kung umalis na sila talaga sa UMC, mas maganda sana umalis din doon sa property ng UMC. Kasi yung pong lahat na properties, United Methodist Church properties in the Philippines and around the world are covered with trust clause. Yung trust clause ng ating United Methodist Church. Na ibig sabihin, all properties are held in trust for the whole of United Methodist Church. Hindi ito pag-aari ng isang iglesia. Kahit na, sabihin na natin, sila bumili niyan. Held in trust pa rin yan. Pag-aari yan ng buong United Methodist Church. Kaya, kung meron ba karapatan, yung mga wala karapatan, yung mga hindi Methodista, nagamitin yung properties na yan. Now, meron na bang mga instances na pinapagamit natin? Halimbawa, sa Amerika, kung kailangan ng ibang denomination, pinapagamit nila, nagre-renta sila. Oo, nagre-renta. Para income generating din yun, di ba?
So, ang pakiusap dati, sada, ay dito sa mga kapatid dating umalis, iwan na nila yung property. Surrender nila yon. Oo, parang just to be faithful doon sa nilalabada nila. Kasi ayaw nila sa United Methodist Church. Sa tingin nila, wala tayong pagkakasunduan. Kaya nga sila umalis. Yun nga, no? Parang, ito lang masasabi ko, no? Ba't naman ganun? Huwag naman ganun, di ba? Kinakalaban nyo, tapos, yung pala, Nananatili, doon diba? din pala kayo eh. Huwag ganun. Kidding aside, continue po, Totoo Bishop. naman, di ba? Kaya, hindi namin ginagawa yung sana, wala sanang, kasi naranasan na natin yan, marami pang kaso sa sa korte. Huwag na sana dumating doon sa punto na gano'n. No? At sana, kilalanin din nila na mayroong nanatili sa ating iglesia. Gusto nila manatili sa UMC. Kasi may mga cases naman, umalis talaga doon sa property. No? Nagsimula sila. At ang pinakamahalaga... So may mga honorable naman doon. Konti lang yun. Ang pinakamahalaga, DJ Happy, yung naninira pa. Ay. Yun ang mahirap. O, Paul na yun, dahil pare-pareho tayong mga magkakapatid sa Panginoon, no? At nangunguha ng miyembro sa mga United Methodist Churches. Yes. Yan po yung talaga you stole my thoughts po, Bishop. Diba? Yan din na inisip ko sa oras na to, yun nga. Yung humahakot pa. Oo. Nangungumbinse. Ang ginagawa ay patuloy na nag-iimpluwensya. Meron na silang church no? Ang pakiusap ko lang, napakarami pang di nakakakilala sa Panginoon. Doon tayo mag-evangelize, di ba? Huwag dito sa atin, di ba? Yun lang ang aking pakiusap. Yung mga mga message ko sa kanila, saan kung naririnig nyo man ako, no? Palakasin natin yung ating mga iglesia lokal. Pero sana, doon sa mga nanatili na United Methodist, sana ay huwag tayo basta-basta nagpapa-impluensya. No? Alam nyo, ang ginagawa ngayon na kaaway talaga ay sirain yung mga iglesia lokal. Kaya huwag natin pabayaan ng ano man yung denomination natin ay makasingit ang kaaway para sirain tayo. Marami pa tayo kailangang misyonan di ba? Yes. Dapat magtulong-tulong tayo, hindi yung tayo ang nag-aagawan ng miyembro. So parang nangyayari po kasi, parang gusto mong humiwalay, gumawa ng sarili mong branch. Na yung branch mo, ibang branch din. Ibang iba yung sistema mo. Tapos yun nga po, nabanggit nyo po, may mga cases na humiwalay na nga, parang naninira pa, maraming nasasabi sa kanilang pinanggalingan. So, 'di ba? Hindi naman magandang hindi magandang attitude 'yon. Kasi 'di ba, bilang isang servant ng Panginoon, bakit ganoon? Ba't nilalabanan mo ngayon tong pinanggalingan mo? Yeah. 'Di ba? Yun nga dapat nga lagi niyo po binabanggit, no? Start pa lang ng program natin, lagi yung binabanggit, Bishop, no, na kailangan sama-sama tayo, tulong-tulong, iisa. Yes. Bakit mahirap bang, parang sa akin lang parang hirap bang intindihin yun, no? Why do you have to fight others na kasama mo rin yan? Yeah. Di ba? Dinidefy mo sila. Ngayon, ito naman, Bishop, no, naisip ko rin, yung mga umalis, let's say, paano naman po yung mga bumalik ulit? Yan. Yeah. Ay, tinatanggap dati sila. Oo, syempre. Pero doon sa mga pastor, may process yan. Bawa, umalis ka, nag-withdraw ka to join another denomination. Pagbabalik ka, kailangan mo, kung elder ka na, nung umalis ka, kailangan mo bumalik sa local pastor. Oo. So, meron parang probationary period pa rin. At talagang dapat makita na magiging loyal ka na sa United Methodist Church bago natin sila ibalik. Pagkatapos sa 2 years na local pastor, babalik naman yung kanilang ordination, yung pagiging elder nila. Yan. At magpapatuloy sila sa paglilingkod. Pero yung sa mga miyembro, madali natin, actually marami na rin bumalik sa atin. No? Nung mga nag-join ng ibang denomination pero bumalik din. Actually, kahit doon pa, yung 80 dati, meron mga bumalik sa atin ng mga pastor. Ang maganda kasi sa ating denomination, dahil meron tayong connection, no? Meron isang connectional tayo at hanggang sa Central Conference, merong accountability, no, na nangyayari. Hindi kagaya ng mga umalis, dahil sila lang, merong tendency
na hindi ka walang batas na nag-govern sa mga anak mo. Although ngayon, may structure na sila, kahit na may structure, mas masaya pa rin dito sa UMC, no? At parang dahil alam mo na hindi ka basta, hindi pwede gawin to, hindi pwede gawin yan, pwede ka dito, gano'n, ano? Ito yung ating structure, yung ating polity. Yan, mas merong control. No? At mas masaya, kasi mas marami tayo eh. Yung mga very active sa mga, halimbawa, sa mga organizations, no? Hanggang national yan, yung level natin, nabimiss nila yun. Kaya, ito yung wala doon sa ibang mga denomination. Lalo na kung medyo maliit lang yung ginawa nilang church. Pero gusto kong i-affirm yung sinabi mo. Sana nga lahat ng mga Methodista, gano'n yung isipan. At lahat ng mga umalis na kapag galing ka doon sa isang denomination, wala karapat na madira. Sana. Yun Kasi nga galing ka dito, ito ang humubog sa'yo. Di ba? Ito ang nag-nurture sa iyo at nakarating ka sa ganyang spirituality. Sabi nga ni Bishop Bickerton, if you're leaving the United Methodist Church, we wish you well, God bless you, but don't burn the house down. Yun, Hindi mo sisirain, wawasakin itong church na ito dahil umalis ka na. Yun nga meron din pong kasabihan, loose lips sink ships. Diba? Diba, no? Yung mga ganon. Hindi pala narinig yun, ha? Parang ang lalim yata, no? No. Yun nga po, no, yung, di ba, syempre yung word na kasiraan, talagang galing yan sa bibig eh. Talagang sa bibig, kaya nga di may kasabihan po tayo. Yes, puso. Lumalabas sa bibig. Kaya nga po may kasabihan no, yung lumalabas sa bibig natin, mga sinasabi natin, para siyang double-edged sword. Correct. Napakatalim po niya, napaka-dangerous kung paano mo to gagamitin no. Kaya yung nabanggit niyo po, Bishop, na yung mga umaalis tapos may mga nasasabi pa, parang parang sour graping din. Ngayon, itong tanong ko, sour graping, bakit? Ano yung nagpa-sour grape sa inyo? 'Di ba? Bakit ganoon? Di ba dapat bilang mananampalataya, bilang workers ng Panginoon, 'di ba? Servants ni Lord. Di ba dapat you should be at peace with your heart, calm ang mind mo, spiritually, ano ka talaga yung hindi ko naman sabihin pure talaga, di ba? Spiritually sound ka sa Panginoon, di ba? You're in the zone, yung mga ganon. Pero yun nga parang may halong galit ba yun? Meron nga. Hindi naman siguro hatred, kasi hatred is parang bigat naman nun eh. Ngayon, yun yung di ba? Parang nire-raise mo yung sarili mo eh. Parang sariling kapakanan mo yung pinaiiral mo. At parang sinasabi mo lang na banal kami, kayo hindi. Kasi meron ganun eh. Parang may pride, something. Yeah. Parang ganun yung mga pariseyo noong unang panahon ng Panginoon, di ba? Kaya lagi nilang tinatrap ang Panginoong Jesus dahil siya ay nangangara, nagpapagaling. Imagine, nagpapagaling ang Panginoon sila hindi nila kayang gawin yon. Kaya gumagawa sila ng paraan para siya ay maaresto, matrap. Para siya ay patayin. Kasi threat sila doon sa kanilang mga pinaniniwalaan. Kaya parang ganun yung nangyayari doon sa ilang mga ilang mga kapatid na iniwan na tayo. Pero ang gusto ko lang sabihin, panatiliin natin yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi ang prayer nga ng Panginoon, yung unity. Jesus prayed for unity sa lahat ng mga mananampalataya kasi alam niya na darating yung pagkakataon, kahit nung early church, merong pagkakakampi-kampi. Yes. Dahil ito yung reality for any denomination or association, magkakaroon ng pagkakampi-kampi. Base sa kanilang pinaniniwalaan, base sa kanilang mga status sa buhay, batay sa kanilang mga convictions. Pero napakahalaga pa rin na tayo ay magkaisa. At yung love ng Panginoon, kung paano tumanggap tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon, yun sana yung mag-reflect. Hindi lamang sa atin bilang mga United Methodist Church, kahit sila ng mga umalis. Yun yung ina-expect sa atin. The least that the world should see in our churches. Hindi lang sa atin, lahat ng mga Christian churches. Kung kayo ay Kristiyanong iglesia, dapat makita ang pagmamahal na to. Yung kahabagan ng Panginoon. Yung compassion ng Panginoon, yung justice sa Panginoon, yung pang-unawa. Diba? Ganito yung Panginoon, yung model natin, Panginoon
Nung siya ay naririto sa lupa, talagang binigay niya yung buhay niya sa pagpapagaling, paggawa Yes. ng mga himala, sa pagpapakain, no? Sa pagtuturo, pangangaral. Pero ganun pa man, yan, pinako siya sa krus, namatay. Pero ito yung misyon ng ating Panginoon. And Jesus died on the cross to save us sinners. Lahat po tayo, makasalanan, di ba? Yes. Walang degree na kasalanan, pero lahat tayo'y makasalanan. In the same manner, tayo rin sana, we express this kind of love, yung redeeming love sa ating kapwa, regardless ng sitwasyon nila. Mahirap talagang ibigin yung yung hindi ka ibig-ibig eh. Pero nagawa ng Panginoon yun, itibig ka tayo, bakit hindi natin magawa sa ating Yes. kapwa? Wow. Again, I am speechless ng mga viewers, no? Nagsisermon yata talaga ako eh. kung pwede nga lang, 7 hours, nabanggit nga ng director namin eh. 7 hours daw. Kung pwede nga lang 7 hours, siguro pwede, no? Ang haba nun. Again, maraming salamat doon, no? Bishop Bebe, no? Napakalinaw po, no? Mga viewers, I'm sure you will all agree. Ngayon po, Bishop, no? Yun nga po, nabanggit nyo nga po yan, yung kailangan tayo ay iisa, tayo ay united, kaya nga United Methodist Church tayo, no? Yung sa root word, united. Talagang iisa dapat tayo. Ngayon, ito lang yung gusto kong banggitin, no, Bishop. Yung mga panahon po, let's say, yung time, bago po tayo mag-throwback, no, kung ano yung pagsimula nyo po naging pastor, yung time po, yung moment na kayo po ay nahalal na po bilang first woman bishop of the Philippines sa UMC, ano po yung una ninyong reaction? Una yung feeling? Kayo ba ay yung parang nanalo ba ng jackpot? Or parang, oh no, this is it. Parang ganon. Actually, talagang dahil nga parang parang ako po ay pinili para i-represent yung mga Yes. kababaihan. Kumbaga, talagang na talaga kailangan ipanalo to. Hindi lang laban ko, Yes. kasi kung ako lang, ayoko manalo. Kundi laban ng mga kababaihan. So, hindi lang yung sa akin to, no? Ang dala-dala ko ay yung mga kababaihan na nakikipaglaban. Kasi No, naman na kayo eh. di ba mga kababaihan? At shout out nga ulit sa mga kababaihan ng ating iglesia at ng buong mundo. Yung lagi nakikipaglaban para magkaroon ng puwang Yes. sa leadership, no? Whatever Equality. levels. Yeah. Whatever levels of leadership 'yan. Kaya nung nanalo ko, after 20 balloting, imagine, 20 balloting, tuwing pagkatapos so Actually, naka-tune in po kami lahat nun. di ba? Kaya nung nanonood kami, nung nanalo, nung sinabi ni Bishop Bickerton, kasi hindi ako delegado no? Nung sinabi ni Bishop Bickerton na last balloting na yan, hindi pa ako nahalal. Parang ano ba yun? 18th balloting ba yun? O parang 18th balloting. Sabi ko sa loob-loob ko lang, kasi ang sinasabi ng Panginoon, yun nga, inihanda niya ako dito sa position na to. Kahit ayoko, hindi ko na tatakasan to. Pero parang naglalaro sa isip ko, nung bakit hindi ka, hirap naming ma-elect, ang hirap na hirap ma-elect ako. So parang, ang sabi ko, Panginoon, mali ba yung pinayag mo sa akin? Parang, pagkatapos ito, parang, ano ba yan? Kailan pa ulit magkakaroon ng pagkakataon ng mga kababaihan na magkaroon ng pwesto? So, yun. Kaya nung nanalo, finally, 20th balloting, nanalo na ako. Talagang yung saya ay gano'n na lang. Talaga umiyak ako, syempre. Hindi pa nga ako na-elect, umiyak na ako dahil alam ko na napakabigat ng responsibilidad. Pero talagang nakita nyo yung pag-rejoice ng buong Philippine Central Conference. At lahat ng nanonood, kahit sa Amerika, sinasabi nila yun na sinundan nila talaga. Sinubaybayan nila. Dahil ito yung pagkakataon na mayroon chance. Sorry nagiging-emotional ako. No. Nakikita ko yung video na yun, lagi ako umiiyak. Na ito yung chance para magkaroon ng space ang mga kababaihan sa episcopal leadership. Kaya talaga tuwa-tuwa. Hindi ito ay pagkapanalo, hindi ng sarili ko, kundi ng buong Central Conference at ng mga kababaihan.
na for so long a time talagang pinangarap namin. Kasi kasama ako doon sa nangangampanya para makapag-elect ng babaeng obispo as early as 2000. Nung elder na ako, nagiging delegado na ako sa Central Conference. Kaya imagine, since 2000, tapos 2022 ka lang 2022 lang tayo nakapag-elect after 20 balloting. Napakalaking ano yun. Pero of course, hindi mangyayari yun kung wala yung suporta. Hindi lamang ng mga kababaiha, kabataan, kundi ng mga clergy, no? At mga laiko, ng mga kalalakihan na naniniwala doon sa aming pinaglalaban. Sa tingin niyo po, Bishop, tulad yan, kayo po ngayon nasa sitwasyon na to, bilang first woman bishop nga. Meron na po bang pagbabago ngayon? Let's say parang ito mind my yung word, no? Discrimination somehow, 'di ba? Meron eh. Ngayon po ba is medyo present pa po ba 'yon or medyo nabawasan or totally wala na? Hindi talaga maiaalis yun Wala. siguro. Yeah. Talagang laging merong discrimination, ano? Pero mas na-appreciate na nila ang leadership ng mga kababaihan. Limbawa, Mas masipag pala, gano'n. mas masisipag talaga yung mga women clergy, mga diakonisa natin, meron ba tatawa doon sa kasipagan ng mga Yes, kababaihan, I di agree. ba? Kahit sa local church, talaga napakalakas ito. At open na sila. Ngayong elect tayo ng babaeng obispo, parang trailblazer ka. Yung the road is now open for Parang a new leadership. benchmark. Oo, di ba? A new Parang benchmark. trailblazer ka na pwede na. Nabuksan natin na konti. Lalo na doon sa iba't ibang level ng leadership sa ating iglesia. Dahil nga meron ng obispo babae, open na sila sana. No? Pero meron pa rin hindi eh. Di ba ba? Meron akong conference na 2 babaeng DS. Naku, puro babae yung nakunguna sa atin. Siyempre, hindi pa rin mawawala yung male ego. Meron ba doon? Na mga babae yung nagli-lead sa amin. Kaya, pwede ba hindi 2 babae naman? Bakit naman hindi 2 babae ang DS nyo? Bawa sa isang conference, di ba? Why not? Kaya, hindi siguro, sana nga, dumating na yung panahon na hindi na namin kailangan patunayan na kaya rin ng mga kababaihan. Diba? Parang, pansin ko nga po talagang age-old na yan cliche ng society natin na, na lagi ang male or mga lalaki, kalalakihan, sila lagi ang dominant. Yes. Sila yung Decision maker. Yeah, decision maker, top of the food chain, yung mga ganun. Yung mga ganun, ano. Parang parang hindi naman maganda yung parang ang tingin natin usually sa women, sa opposite sex ng males, is yung parang kailangan mas tayo diyan, mas behind sa atin, below. Mababa na konti. A shade gray below. Mga parang diba? ganun, di ba? Oo. Parang may somehow, may masochism di ba? Parang ganun no? Totoo yun. Sa akin sa panahon natin ngayon, modernong-moderno na tayo no? Unang-una sa lahat, ang dami ng let's say, noon pa naman mga women na mas nahihigitan pa nila ang mga men. Sa totoo yan, no? Eto na lang. Sa normal society natin, mas marami, I think, parang siguro, hindi ko naman masabi mas marami, baka pareho na rin, mas nag-grind o nagtatrabaho ang mga women. Ngayon. Di ba, no? Tapos yung mga men, prinsipe. Di ba? Oo, totoo yun. Di ba, mga ganun, di ba? Kasi nagtatrabaho na may career sila. Magtatrabaho pa rin yan sa bahay. Yeah. Kaya nga, ang pakiusap sana natin, ang battle cry ng mga kababaihan, equality. Yung- No? Kung lalo na doon sa mga benefits. Minsan kasi kahit sa mga local churches natin, iba ang rate ng babaeng pastor, iba ang rate ng lalaking pastor. Sa Amerika, prevalent, Yeah. Yun nga, dapat makita nila kami, no? Kami bilang mga kababaihan na equal partners. We are partners. Hindi na ba kailangan may dominate namin kayo, kundi partners lang tayo. Kasi mas healthy yung society natin kung magkapantay sana tayo. We are co-workers. Hindi na sa ating iglesia, sa ating mga pamilya. May mga pagkakataon nga na napakabigat ng mga responsibility,
talaga sa lahat ng pagkakataon, mabigat yung responsibilidad ng nanay, diba, ng mother. So, o di kaya ng mga iba't ibang mga pagkatawag sa mga kababaihan, hindi lamang doon sa family, no? At hindi natin matatawaran yung kanilang kasipagan, no? Yung kanilang ginagawa. Kaya sana ma-appreciate din naman, no? Kilalanin naman din, hindi lamang sa ating iglesia kundi sa society, no? Yung contribution ng mga kababaihan sa lipunan. Ayun nga po, no? Tsaka ito, biblical po yan yung basihan natin. Unang-una po, yung kasaysayan ni Adam and Eve. Yeah. 'Di ba? Si Adam and Eve is magkatuwang, 'di ba? Hindi sila magkakontra or whatever. Doon na lang basic na basic yung bishop Kaya I think yung society lang talaga as time goes by, sila na lang talaga yung nag-mold noon, na pinapalabas na male is always dominant or higher or above lagi sa women. Siguro dahil physically siguro unang-una yung mga literal, no? Mga ganon. Pero yun nga, nabanggit nga ni Bishop Bebe kanina, sa mga responsibilities, yung pagiging nanay na lang, 'di ba? Kayo ba mga lalaki? Kaya nyo ba yung responsibility ng isang nanay? Ito na lang, isang senaryo sa isang tahanan. Yung isang typical na mother na may anak, 'di ba? Multi-purpose 'yan, multitasking ang ginagawa niyan. And ito naniniwala ako, women are more multitaskers. More of a multitaskers than men. Totoo po 'yan no, ang mga women. What women may not have the same, no, capabilities physically sa lalaki. When it comes naman sa sa yung determination, diba? Tsaka sa mentally yung mental prowess, talaga nandiyan yung women kaya talagang balanced di ba? Men may be physical, women are more let's say yung brains and brawn, di ba? Men are bronze and women are brains. Di ba? Parang gano'n Kaya wag po nating let's say alisin na po natin yung ganyan yung meron tayong parang faction ng gender, yung lalaki, bilang male, bilang female, men or women. Alisin na po natin yon. Kasi, yun nga po, lahat po tayo ay kailangan tulong-tulong. Bilang sa kasaysayan na lang nabanggit ko ni Adam and Eve, di ba? Yun na yung pinaka-reference natin Pero, banggit ko rin, DJ Happy. Kasi sa Biblia din, nung time na isinulat ito, patriarchal, yung society, no? So talagang ang mga kalalakihan lang ang may karapatan, di ba? Gusto nila lagi ang firstborn nila, lalaki dapat yan. No? Kaya nung sinulat yung banal na kasulatan, kahit doon sa New Testament, meron mga sinasabi si Apostol Pablo doon na yung mga babae should be silent in church, di ba? Doon sa ating denomination, alam nyo, 1956 lang na inordinahan yung mga kababaihan. At meron mga denomination dito sa Pilipinas o around the world na hindi pa rin sila nag-ordain ng babaeng pastor. Diba? Bisa, meron ako nakitang may Catholic priest na kasama ko sa isang gathering. At tuwa-tuwa siya. Kasi nakilala niya ako na babaeng obispo. Sana meron din kami dyan sa Catholic Church. Pero sa IFI, merong merong babaeng obispo. Pero, syempre, sa Catholic Church, wala pa po doon, no? So, parang naiinggit siya. Buti pa kayo, meron na kayong babaeng obispo, ganon. Kaya nga, dahil nga, ingrained, minsan, ginagamit talaga yung banal na kasulatan para parang i-justify nila na ang mga kababaihan ay second-class citizen. Kaya naman ako ng Panginoon Jesus, di ba? Yung kanyang pagpapahalaga sa mga kababaihan. Lagi natin kino-coach, yung 12 disciples, puro lalaki. Pero hindi natin alam na nung panahon ng ating Panginoon, napakalaki ng role ng mga women, ng mga disipulo ng ating Panginoon. Pero bakit hindi sinulat yung pangalan nila? Nasusulat siya, pero hindi kasama doon sa 12, di ba? O, di ba? Kasi nga, yun yung sinasabi sa banal na kasulatan na sinulat sa panahon ng patriarchy. Patriarchy na ang mga kalalakihan talaga ang
binibilang. Kahit na yung mga, di ba, pagpapakain niya ng mga multitudes, mga lalaki lang yung binibilang, Yes. pero meron mga babae do. Marami mga babae, marami mga bata. Hindi, walang count. We doesn't count. We don't count at all. Kaya ngayon, sana ay yun, patuloy natin bigyan ng kahalagahan ang ating mga kababaihan. Wow. Okay? Again, Napaka-rich naman yung ating discussion. Ha? again, speechless na naman ako ng mga viewers. Napaka-informative po talaga, no? From our first woman bishop dito po sa ng UMC dito po sa buong Pilipinas, si Bishop Bebe or Bishop Rubinel Estrella. Now, Bishop, seryosong-seryoso yung usapan natin kanina. Hindi naman masyado seryoso. Ngayon dilipat naman po tayo ulit. Seryoso pa rin po. Now, Bishop Bebe, gusto lang po namin malaman, no, paano po nagsimula ang journey nyo or mo na tahakin itong landas na ito na maging isang napaka well-versed, yung talagang achieved na na manggagawa ng Panginoon. Okay, sige. Yung pagkatawag kasi sa akin, ititrace ko na nung panahon na yung lolo ko kasi ay pastor ng Gemilif. Oh, Kaya parang doon sa kanyang necrological service, ang naaalala ko, yung pastor na nagsesermon, parang sinasabi niya na yung youngest na anak niya, yung uncle ko, yun ang youngest, ay sana sumunod sa yapak ng father niya, ng lolo ko. Pero parang sa akin ba yun yung natetaste ko, sa akin siya nangusap. Parang ang Panginoon nang nangungusap sa akin na hindi yung youngest, kundi ikaw na apo. Kaya simula noon, talagang love na love ko yung magsaserve sa church. Halos doon kami lumaki. Hanggang dumating yun, nakatapos ako ng college, tapos nag-board exam, nakapasa ako, pero hindi ako masaya. Sandali lang actually yung time ko na prinactice ko yung profession ko as junior auditor. Diyos ko, tamad na tamad ako dun sa trabaho na binigay sa akin. Dahil internal audit siya. Pero mo lahat ng mga resibo, check mo, mga ganon. Group of companies. Tapos nasa Makati. Ito actually dream job ko eh. Oh. Pero bakit hindi ako masaya? Yun yung number one na sa akin, reflection ko. Tapos sabi ko sa daddy ko, kasi ang pangarap ng daddy ko sa akin maging CPA lawyer. Tuwa-tuwa siya nung nakapasa ako na CPA. So gusto niya maging lawyer ako. Kaso hindi nga ako masaya. Nagpaalam ako, sabi ko, magbo-volunteer muna ako sa church, doon sa home church ko, as church secretary. Alam ko, disappointed siya eh. Pero yung pala yung panahon para marinig ko yung tawag ng Panginoon. Actually, meron na. No, bago pa pala ako pumasa ng board exam. Para kasab, ang bargain ko sa Panginoon, tama ha, Lord, pagka ako ay pumasa sa CPA board exam, tinatawag mo ako para maging accountant. Kung hindi, tinatawag mo ako bilang pastor. Yun na na-share ko doon sa Christmas assembly ng mga mayap ng PAC. Sabi nung isang groupmate ko, natatanda ako si Dr. Tria to Edith Tria. Sabi niya, parang unfair naman yun. Pagka bumagsak ka, saan ka lang maglilingkod. So, hindi pa dumadating, pumasa na pala ako no board exam, nagpastor pa rin ako. Parang hindi ko na, hindi na ako masaya doon sa aking pinapractice sa profession. Kaya, yung una, sabi ko nga, gusto ko maging diakonisa. Dahil gusto ko yung mga arts, nagtuturo ng mga bata, doon ako masaya. Pero sabi ng pastor namin, si Reverend Tomas Camaso, sabi niya, bakit ka magdiakonisa? Tapos ka na college, pastor ka na. Ayan. Hindi naman siya tumawag sa akin, pero talagang tinatawag ko ng Panginoon para magpastor. So that was the start. Actually, after 1 year, nung pumasok ako at idinistino ko sa Batangas Central, yun yung first destino ko. After a year, disappointed ako. Sabi ko, parang hirap naman talaga pag-pastor kasi at that time, di talaga open yung mga tao sa mga babaeng pastor. Lalo na doon dahil mga Katoliko yung mga taga roon, So, bubalik ako sa local church ko. 3 years pa ako. Kaya, yung second calling sa akin ng Panginoon, talagang nasaktan ako. Lahat ng mga inuna ko nawala sa akin. Oo. Kaya talaga hindi ka makakaiwas kung tinawag ka talaga ng Panginoon. Pero dumating ako doon sa punto na para si Jonah, binigyan ko ng second call ng Panginoon. At
nagpapasalamat ako dahil tinawag niya ako ulit. Doon sa pagtawag na yun ng Panginoon, sabi ko sa Panginoon, I am burning my bridges behind. Alam ko, Panginoon, na tinawag mo ako dito at ikaw ang makakasama ko. Ano man ang mangyari. So, nagseminary na ako. Doon nagsimula, etong ministry na to, 35 years. Ito na yung 35th year ko sa ministry. At so far, no, ako gusto ko talaga sa local church lang eh. Pero halos kalahati no 35 years na yan, naging DS ako, naging treasurer, di ba? Pinakamatagal ko sa local church, 2 years and 7 months ito sa Central. Kasi 3 years din ako sa Kapatiran bilang chaplain. Pero iba naman yun, ano? Ginawa ako DS, nasa local church na ulit ako, masaya ako. Pagkatapos ko mag-DS, local church ako, tinawag na naman ulit ako DS, yung mga ganon. Tapos dito sa Central, dahil unang babaeng pastor na admin, marami din akong pinaharap na hamon dito ha. Pero sa biyaya ng Panginoon, kung meron plano ang Panginoon sa'yo, hindi ka makatanggi. Kaya pinush nila talaga ako na mag-apply as treasurer of the PCC dahil nga CPA ako. So, ang akala ko, nung nagpastor ako, give up ko na yung career ko as CPA. Nung nandito ako sa Central at nabakante yung position na treasurer ng PCC, binalik ng Panginoon, kaya ginamit ng Panginoon maging yung aking career as CPA. Kaya sabi ko pa, pagka nakakuha ako ulit, nakapag-renew ako ng lisensya kasi since 1986 nung pumasa ako, hindi ko na di-renew yung lisensya ko. Kaya nung ni-require nila, kailangan kumuha ng lisensya. Kung makakuha ako ulit, kahit wala akong continuing education, etc., iyon yung sign na talagang tinawag ako para maging treasurer. At madali lang, na-renew ko yung lisensya ko. Kaya for 6 years, naging treasurer ako ng PCC. Ako yung kauna-unahang pastor na treasurer. So, nakita ko doon sa mga paghahanda sa akin ng Panginoon, simula nung nagsimula ako, hanggang naging DS, naging treasurer, at ngayon, obispo. No? Kahit alam ko na hinanda ko ng Panginoon, nararamdaman ko pa rin na hindi ako karapat-dapat. Madalas, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Kasi yung mga hamon na kinaharap namin ngayon, no? Talaga sinapo namin lahat ng problema. Nagkataon, hindi lang doon sa ating church, kundi maraming mga usapin na kinakaharap namin. Pero sa lahat ng ito, tapat ang Panginoon. Sa Panginoon nagagaling yung lakas ko, kapangyarihan mula sa banal na Espiritu, yung wisdom. Para mag-decide, no, ng ayos sa kalooban ng Panginoon. Napakahirap pero lumalakas yung loob ko, no? Yung mga forum, yung una, first month to term ko, January 2023, nagsimula yung aming term. Humarap ka agad ako sa mga forum, pero hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Wala akong lakas ng loob, pero pagdating doon, humarap ako, yung lakas ng Panginoon galing sa Panginoon. Yung lakas na pinapakita ko at yung sasabihin ko, galing lahat sa Panginoon. Kaya hindi nagkulang ang Panginoon sa akin. Laging tapat siya. Gagabitin niya yung buhay natin para mabigyan ng kalwalhatian yung kanya pangalan at patuloy na maitaguyod yung kanya kaharian. Napansin ko nga, Bishop, no? Lagi mo nababanggit yung hindi mo akalain, diba? hindi mo expected, parang hindi mo... Hindi plano. Hindi planado, parang hindi ka pa ready. Oo. Pero lumalabas, no, you are ready kasi yun yung binibigay sa'yo ni Lord, no? Parang sa sarili mo lang po siguro, no? Parang siguro being humble na rin talaga yon. Totoo naman yon. Oo. Pero yun nga totoo po yun na hindi na maibibigay sa'yo ng Panginoon kung di mo kaya. That's true, Pero yung sa case niyo po, Bishop, yung lagi yung binabanggit po na hindi pa ako hindi ko na pinangarap yan. Yung ganun. Pero doon ka lagi nilalagay. Tulad yan, being a CPA, no? Kapag tayo iniisip natin, tapos pastor ka, noong time na yon, isipin mo, wala na, no chance na paano ko magagamit yung profession ko. Na to, no, yung tinapos ko na CPA. Pero sa case nyo po, nagamit nyo pa. No? Ang galing nung plans ng Panginoon talaga na nakaano na siya, no? Nakalinya na talaga. Hindi ko sukat nakalain na preparation pala yun lahat na ginagawa niya. At ganun talaga mag-work ang Panginoon sa buhay natin. Nagamit mo pa ngayon for 6 years. Pero mo, di ba? Parang pag inisip mo, ang layo yata nun. Oo, totoo yun. See?
Wow, napaka-amazing po, napaka-inspiring, very ano po no, overwhelming po ang na-share po ng ating Bishop Bebe po. First ever woman bishop po ng UMC dito po sa buong Pilipinas. And again, paulit-ulit ko po sasabihin, it's an honor for me, for the Anything Goes crew, sa lahat po ng bumubuo po nitong programang ito. First po ito, hindi naman po sa bragging rights or showboating, pero sasabihin ko na rin po, first po ito sa program na ito na Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Kaya dito po muna tayo. Maraming salamat po sa mga viewers po na nanonood sa gabing ito. Kamusta po sa inyong lahat dyan? Shout out po. Now, moving on, Bishop. The floor is yours po. Pwede na po kayong mag-greet kung gusto nyo pong i-promote, to shout out. Sige po. Sige po. Siguro i-share ko lang para naman hindi masyadong Yung isa sa mga joys ko dito sa pagiging obispo. Kasi talagang bigat ng responsibilidad. Pero meron mga joys. Natutuwa ako kasi dahil nga first woman bishop, taas ng standard niyan, Kaya lang parang naging instant celebrity ka. Halimbawa, mapupunta ka doon sa isang Ikaw po lugar. pioneer talaga eh. Tuwa-tuwa sila na parang very historical. Pero, at parang instant celebrity. Yeah. Kasi lahat gusto magpa-picture sa'yo. Pero, kaano niyan, bisa natutuwa ako, na a-amuse lang ako, pero hindi ko kasi talaga namang ayoko ng limelight. Kaya nga sabi ko, ayoko nitong dahil mahiyain ako. Pero pagka nandyan na, parang, ang tuwan-tuwa ako dahil nakikita ko kung paano ka makakonect kahit doon sa mga karaniwang miyembro natin. Yeah. Imagine, yung doon sa buong Manila Episcopal area po na 12 ang komperensya, napakahirap mag-preside. At di lang yun, yung mag-preside sa mga annual conferences, kayo season na, nagsimula na kami sa PAC Cavite. At meron pa 11 more. Yeah. Ngayon, yung pagka nakaka-connect ka sa mga karaniwang miyembro, yun yung nagbibigay sa akin ng joy. Yes. So, yung isa pa, yung nakabisita kami sa pinakamalalayong mga barangay sa buong Manila Episcopal area. Pero ang nabisita namin, halimbawa, sa probinsya ng Quezon, sa Aurora, nakarating kami sa Balabac, sa Palawan. May mga panahon na sinasabi nila, first time nila na nabisita ng obispo. Napakalayo. At tapos sasabihin nila na parang blessed na blessed sila. Iba ang tingin nila sa mga leaders natin. At napakahalaga na maranasan nila na ikaw ay may malasakit sa kanila. Gusto namin talaga in one click sa dami ng mga pangangailangan sa mga iglesia lokal natin, lalo na doon sa mahihirap na komperensya na matulungan sila. Pero hindi ganun kadali. Pero yung maramdaman lang nila na ikaw ay bumisita sa kanila, malaking joy na sa kanila. At yun yung nagbibigay sa akin ng joy. Pero dahil nga parang sikat na sikat ka, dapat lahat nung mag-ingat tayo. At lagi ko padalangin, Lord, purify my heart and my mind. Na hindi ka madala, kala mo, dahil sikat na sikat ka. Sino ka na kung sino ka na. Pero lagi ko sinasabi sa Panginoon, keep me grounded. Yes. Napakahalaga na sabi nga ni Bishop Arichea, yung mga papuri na yun, hindi sa ulo, hindi sa utak mo papasok, kundi sa puso. At iyon ay panahon para refreshing ng Panginoon. Yun. Sa kabila na napakaraming mga usapin na aming hinaharap, maraming pagbatikos sa amin. Binabanatan kami sa social media. Pero yung joy na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, hindi kanino pa man, hindi sa buong Manila Episcopal area, kundi sa Panginoon. At ginaganap mo yung pagkatawag sa iyo sa biyaya ng Panginoon. Ayan. Yun yung nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Pagka merong mga bumabanot sa amin, may naninira sa amin, alam ng Panginoon yung aming puso. Kaming 3 obispo ngayon, maraming mga negative accusations, maraming mga nagbabash. Pero ang sinasabi namin lagi, alam ng Panginoon yung puso namin. Yes. Hindi namin gagawin ito. Hindi namin tataya yung sarili namin. May nagsasabi pa na bumuliti ka dahil 2024, itong November ay election ulit. Kung hindi sa biyaya ng Panginoon, kung hindi sa habag ng Panginoon, kung hindi ito yung pagkatawag namin bilang mga Episcopal leaders ng ating iglesia. May cost ang leadership. Kahit sa ang level yan. Pero ang importante, ikaw ay accountable sa Panginoon. Di ba? Yung ginagawa mo ayon sa dais ng Panginoon. Yan. Keep yourselves grounded. Yes. Lead with the wisdom from the Lord. At alam ko,
ano man ang ating ginagawa. Kung hindi man tayo magtagumpay, kung mabigo man tayo, praise the Lord pa rin sapagkat itang lahat ng ito ginagawa natin para sa Kanya. Yan. Wow. Shout out sa Manila Episcopal area, yan, mga DSS, yung aming DCM, yung Extended Cabinet, lahat po ng mga manggagawa, pastor, diakonisa, volunteer workers, mga minamahal naming laiko. Ayan. Shout out po sa inyo lahat at patuloy tayong magkaisa upang sa buong Manila Episcopal Area at sa buong Philippine Central Conference makita ang pag-ibig ng Diyos at saan ba tayo maglingkod, nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kanya kahabagan, yung kanya kapayapaan at katarungan. Ayan. Gusto ko rin anyayahan ang ating mga manonood na patuloy na ipanalangin po kasi nakakaisa pala kami na annual conference. Sa susunod po ay Rizal Philippines Annual Conference is sa Marikina. Panalangin niyo po yung kalusugan, yung lakas, karunungan na nagmumula sa Panginoon at sana maging masaya ang aming mga konferensya at meaningful at lahat ng desisyon ay maayon sa plano ng Panginoon kung paano ang ating iglesia dito sa Pilipinas ay magiging kapahayagan ng presensya ng Diyos sa ating sanglibutan. Ang ating pong tema, Disciples of Christ Transforming the World. Gagamitin tayo ng Panginoon, lahat ng mga iglesia lokal natin sa buong Pilipinas na magkaroon ng pagbabago sa ating lipunan. Kasi kung nandun lang tayo sa church, doon lang tayo nababago, hindi tayo lumalabas, parang hindi natin nagagawa yung misyon na pinagkatiwala sa atin. Kaya muli, gusto ko pong batiin ang Central United Methodist Church sa 125th anniversary nyo. Yan, bilang kauna-unahang Iglesia Metodista sa Pilipinas. The English Congregation daw sabi. First Protestant Church. At dahil naging pastor ako dito, nagpapasalamat ako kasi sinimulan na yung pagawain ng multipurpose building. Ayan, noong panahon namin, na-conceptualize yan at ngayon ay nagsimula na. Ako po ay nagpahayag na aking suporta, kaya nag-pledge na ako. Di ko na sasabihin kung magkano yun para maibigay ko yung aking bahagi sa papatayo ng building na ito. Kaya patuloy po ang aking panalangin para sa inyo at sana humayo tayo, Central Church. Dagdagan pa natin yung mission natin, yung Rosario UMC na anak ng Central Church. Lumalago, nagmi-mission sila through Reverend Daggett Aquino sa mga Aita community. At tuwa po ako na nakikita ko na patuloy na lumalago ang kauna-unahang yung first pa lang, unang taon pa lang ng Rosario UMC, pero lumalago sila at patuloy na nagmi-mission. Ayan. Wow. Now, coming from the Bishop, Bishop Bebe, ano po ang huling payo nyo po sa mga aspiring na gusto maging pastors, deaconesses, pati na rin, of course, yung mga kabataan natin ngayon? Alam nyo po, sa aking karanasan, pag tinawag kayo ng Panginoon, hindi talaga kayo makakaiwas. Pero kahit hindi kayo tawagin bilang mga manggagawa, pastor o diakonisa, yung lakas natin, talento natin, panahon natin, ibigay natin sa ating Panginoon. Ayan. Tulad po ni DJ Happy. Maring di siya tinawag bilang pastor, pero more than a pastor to, DJ Happy. At ginagamit niya yung kanyang talento para patuloy na ibahagi yung pag-ibig ng Panginoon, di ba? Ayan. Anything goes. Basta sa Panginoon. Ayan. At nagbibigay na kalwalhatian sa Panginoon. Very good po yan. Good work. To God be the glory. Sana mag-glorify natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Amen po, Bishop. Maraming salamat po, Again, nakaka-touch po talaga yon, nakaka-inspire po again. Very engaging po ulit ang ating episode po ngayong gabing ito. Dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna, o kaya nyo pa ba mga viewers sa inyong mga tahanan, kung nasan man kayo ngayon sa oras na ito, siguro po tapos na po kayong maghapunan or kasalukuyan kayo po ay nagpapahinga na. Kahit po Sabado, may mga work pa rin po tayo sa panahon ngayon. Kung kayo naman po ay nagchichill-chill na lang, nagre-relax-relax na lang, maraming salamat po sa inyong panonood dito po sa programang ito. And again, Bishop Bebe, Bishop Rubenel Estrella, maraming salamat po muli sa inyong pagdalo po dito po sa programang ito. Again,
This is a first dito po sa program na Anything Goes with DJ Happy on GCCF at sa buong Central United Methodist Church, no, sa podcast na ito. It's a great honor po talaga, Bishop Bebe. We are so overwhelmed po, no? Talagang happy po kami. Happy talaga. Kaya again, thank you so much, Bishop Bebe. God bless you. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon, no? Bigyan po kayo ng kalakasan ng katawan, ng wisdom, no? Na magampanan niyo po ang inyong mga mabibigat na mga responsibilities. Although sa tingin natin mabigat 'yon, pero of course, dahil nandiyan ang Panginoon, yes, 'di ba? Oo. Bahala na si Lord, no? Ibibigay ni Lord yung wisdom, yung kakayahan kay Bishop Bebe at next noon, si Bishop Bebe na ang bahala. Ayan, no? Di ba? Bahala na si Ganun na Lord. kasimple. That's right. Yes. Ganun si kasimple. So again, maraming salamat, Bishop Bebe. So, this ends our program for this evening, no? Another episode po dito po sa Anything Goes na very inspiring, no? Very heartwarming, no? Very medyo sensitive pero interesting talaga. At productive naman, no? Hindi destructive. Productive po yung aming naging usapan ni Bishop Bebe. Again, maraming salamat po sa ating mga manonood. But before we go, I would like to thank first our partners. Unang-una po, Wingspired Unlimited Chicken Wings and Chicken Pops, Luminosa Health and Wellness Products, and last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Maraming salamat po sa aming mga partners. Also, sa mga Anything Goes crew, mga kasama po namin dito. First of all, si Miss Mara Panganiban, ang aming New Ministries Chairperson. Si Mr. Sean Abela, ang aming Multimedia Chairperson. Mr. Jen Mendillo and Mr. EJ Mahipos, ang aming Executive Producers. Si Mr. Ryan De La Serna and Mr. James Raymond Rapis, ang aming mga Direktor po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta po sa programang ito. Last but not the least again, sa aming one and only administrative pastor po. Walang iba po, kundi si Reverend Rani Jacinto. Maraming salamat po, Pastor, sa iyong pagsuporta po dito po sa programa ito. Sa mga viewers, syempre, sa ating Panginoon, no? Thank you, Lord. To God be the glory. Itong program po nito, hindi po para sa amin. Hindi para sa akin, hindi para kung kanino. This is all for the Lord. Kaya nga, to God be the glory. So again, bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, let me remind each and every one of you that we can make a difference in our work, we can make a difference in our church, we can make a difference in our school, we can make a difference in our homes, and we can make a difference in everywhere we go, and whatever the things that we are going to do or yung gagawin pa rin, we can always make a difference because nasa Panginoon po tayong lahat. And always be reminded that we are God's masterpiece. Ayon nga po sa Ephesians 2:10. Kaya kung meron po tayong mga pinagdadaanan, maliit man o malaki, kapatid, kaibigan, no? Kapatid sa Panginoon, meron ka pong halaga ang bawat isa sa atin because we are God's masterpiece. Keep that in mind. So again, thank you so much, each and everyone. This is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all.